So, may mga ina-relocate na ba tayo ng mga residente? Actually, may nakita na kami relocation site at saka nakapag-negotiate na kami sa may-ari ng lupa na bibili ng munisipyo para malipatan ng mga taong biktima nung pagbaba ng lupa doon sa Matayong. Kasi yung mga tao doon, hindi na talaga mapakinabangan yung bahay nila kasi lubog na sa tubig dagat. So, ilang mga residente ito yun na kung i-relocate nyo? Actually, ang residente doon, siguro mga 50 to 60 families. Ang directly affected, yung lumubog na bahay, siguro mga 20 houses. Yung iba, hindi naman lumubog. Kaya lang, ang mga bahay nga hindi lumubog, dadaan rin sa tubig dagat. So walang pakinabang rin bahay nila. Parang ang bahay nila nasa isla na walang transportation na pwede magamit. Kaya mapilitan silang mag-relocate. Unwilling naman silang mag-relocate. So, ano pong dahilan Mayor at hanggang ngayon ay hindi pa ito na i-relocate sila? Ano pong dahilan Mayor at hanggang ngayon ay hindi pa rin na i-relocate ito mga residente na ito? Actually, ang lupa kaya under succession, ang documentation medyo malabo pa. Alam mo naman sa gobyerno, kailangan ang papel na talagang maayos. Kasi ang ginagamit dyan ay apira ng gobyerno. Delikado ka. Baka technical tayo dyan. Kaya siguro within this month matatapos na yung preparation ng document. Tapos ang mga tao pwede nang lumipat. So, magkano Mayor ang ibinigay na assistant o financial assistance ng national government dito sa yung... Ang binigay ng national government through the DSWD, yung totally damaged na property o bahay is 5,000. Yung partially damaged, 2,000 lang yata. So, yung ano, 3,000 pala. yun lang Mayor ang nakuano, so naibigay na tulong ng... Pumunta dito si Secretary Bautista, siya namigay. Actually, siya namigay sa cash assistance doon sa Matayong. At saka iba pang mga lugar na nasalanta sa Lindol. Madagdag ko lang Mayor yung problema nyo sa pier yata na nabanggit nyo na sinasabi nyo na hindi nyo nagagamit ngayon. Maaari nyo bang may paliwanag Mayor? Bakit hindi natin pwede hanggang ngayon hindi natin pwede magamit? Nung pagkatapos ng Lindol, pinatawag namin yung PPA for assessment sa pier. Nakita ng PPA na talagang major ang damage sa pier. Kasi yung approach papuntang Wharf, galing sa Rock Causeway, naputol yata ang ilalim, ang beam. Kaya hindi na pwedeng daanan ng mga heavy equipments o mga vehicles. Ang problema, kung hindi namin gagamitin ang pier, dahil may advisory na ang PPE na hindi muna ipagamit, kung hindi namin gagamitin ang pier, ang mangyari, magugutuman yung mga empleyado sa Arastre. Yung mga port workers, yung sa LGU, mawawala ng income. At saka, ang economic dislocation sa Katayngan at sa mga neighboring municipalities. Kasi itong pier na to, ang mga goods na galing Cebu, dito dinadaan sa pier. Mga 80% sa goods na galing Cebu dito sa amin dinadaan. Kung wala yon, ang goods probably dalhin sa Masbate. Medyo mataas na ang gastos. Nagre-reklamo yung mga negosyante. Kaya ang ginawa namin, gumamit kami ng mga improvised facilities, mga improvised equipments para for the meantime, magagamit talaga ang pier.
Nagamit naman namin, wala namang reklamo yung mga port workers, yung mga empleyado sa Rastre. Okay naman ang pier. Ngayon, with the help of the Filminera sa Aroroy, binigyan kami ng 5 million. Yung 5 million na yon, ang ginagamit namin pag repair sa pier. Sa tingin mo, Mayor, bago mga ilang weeks o months bago magamit ng tuluyan ng fully operated yung... Siguro mga within this month matapos na yon kasi yung materyales na gagamitin hindi kaya kumpleto sa Cebu. Ino-order pa namin sa Cebu at saka ino-order sa Cebu sa Manila. Hindi pa dumating. Pagdating noon, dire-diretso ng gagawin. Hindi naman siminto ang gagamitin namin, puro bakal, kaya hindi na kailangan na magtatagal pa ang paggamit noon kasi bakal, walang drying up sa bakal. Mayor, kailan po nagbigay yung Filminera sa inyo? Siguro mga 3 days after the earthquake. Pumunta sila dito mga second day siguro yon. Tapos nangako na magbigay ng tulong. Kinabukasan, the following day, nandoon na kaagad ang tulong. Hindi nga ako makapaniwala na ganon kabilis ang tulong nila. Kaya nagpapasalamat kami talaga sa Filminera sa ginawa nilang tulong, binigay na tulong. Nitong lindol dito sa epicenter, dito sa bayan po rin sa Katayngan. So, simula po. Ang ginawa namin na lahat na kayang gawin, parang maibsan ang pagtitiis ng mga tao, ginawa namin pareho sa palengke. Wala na talagang building. Ang payo namin sa mga vendors na i-okupan ninyo ang kalsada para tuloy-tuloy ang operation sa palengke. Ang school naman, mga schools, pinapayuhan namin na ipagawa ka agad sa DepEd para magamit ng schools. So, yung ano po natin, Mayor, yung mga hotels, operational na po ba ulit? Ang hotels dito, yung isa, hindi pa yata operational. Yung isa namang hotel, ang Hills View, wala namang pinsala na malaki. Operational na, fully operational. So, yan po, Mayor, yan po ating pong quarantine facility kasi nakaabot po sa kaalaman natin na ito po ay meron pong napiktuhan. Actually, nung mag-lindol, the following day, sa 19, Galino ko ba lahat na LSI, nirelease na namin. Dahil nung August 5, nag-lockdown si Governor. Walang pumapasok na LSI. Pag-abot sa August 19, that is 14 days. Kaya lahat na LSI, na-release na namin. At that time, COVID-free ang Katayngan. Ngayon, bumabalik na naman ang LSI. Dami. Mayor, Para po lang, Mayor. Kumusta na ngayon ba yung ating bayan dito sa Katayngan? So, nakakaramdam pa rin ba tayo ng mga paglindol o mga aftershock? Actually, ang bayan ng Katayngan, nasa normal na stage. Ang operation ng kalakalan, okay na. Ang movement ng tao, okay na rin. Ang ilaw, ang tubig, okay na rin. Katulad ng dati. Mayor, pahingin na lang po ng mensahe sa inyong mga constituents at upang may paabot po ninyo yung pong inyong mensahe sa kanila. Mga kasamahan ko dito sa Katayngan, mag-antay lang tayo ng konting panahon para makabangon lubos-lubusan ang ating bayan. Ginagawa namin ang lahat para maibalik ang normal
na pamumuhay ng tao, ang paggalaw ng tao para ang Katayngan katulad ng dati, isang masaya at saka matiwasay, peaceful na munisipyo. May tanong ako, Mayor. Dahil sa impact ng Lindol, Mayor, kung saan hindi na operational yung pier, so ano yung impact nito sa ekonomiya ng taga-Katayngan? Ano yung magiging impact nito sa ekonomiya ng mga taga-Katayngan? Yun na nga sinabi ko kanina na pag pinahinto yung operation ng pier, ang economy ng Katayngan babagsak. Kasi paano yung transportation ng goods? Hindi lang ang Katayngan, pati yung mga neighboring municipalities. Yung PUB Corpus, Esperanza, Placer, Palanas, Dimasalang, kasi nag-aasa lang sila sa transportation galing ang mga goods galing Cebu dito sa inaasahan lang nila ang pier ng Katayngan. Kung wala yung pier ng Katayngan, ang goods dadaan ng Masbate City, lalong magmahal ang mga commodities dito sa Katayngan at saka sa mga neighboring municipalities, dahil actually yung biyahe ng barko magmulang Cebu City pa Masbate medyo malayo-layo. Kaya normally pag malayo, mataas din ang pamasahe. Hindi kamukha dito sa Katayngan na medyo maiksi lang ang biyahe. Malapit lang ang Katayngan sa Cebu.